Hallelujah. Praise God. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the name of the Lord. Buksan po natin yung Bible natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 to 22. Sabi po dito, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Dito po natin. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Let's pray. Most Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day for everything you have done. Lord, I pray today as I preach your word, ikaw ang pulot ng salita. I pray for boldness. I ask your blood to continue to cover every one of us. And I pray, Lord, sa aming pagkikip sa salita mo, patuloy Panginoon na gagawin ko sa buhay ng bawat isang mga Lord, I also pray na in this topic, hindi lang sila, Lord, basta nakakarinig ng salita mo, kundi yung application. Dahil kung may Panginoon na hindi natatawag ng pagsunod, hindi na-apply ang salita mo. I pray, Lord, na patuloy po na galutin mo, galutin mo ng mong dugo. Lahat ang narinig ko, Lord, patuloy na isagawa ang nais mo at patuloy na after they hear your word, Panginoon, patuloy pa po naman ang bawat isang maglago at patuloy po na ikaw ang kaasa buhay mo. Panginoon, patuloy mo po patatahin ang buhay mo at isa, patuloy mong gamitin, patuloy, Panginoon, na spare the lives of your people. Dahil tunay, Panginoon, na this is the last days, marami pong mga tao, Panginoon, palayo na siya. Salamat, Panginoon, sa lahat. Patuloy po na tinitira po ang nagumpay sa topic na to. Sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Lord. We give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaka po natin, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon is venture beyond familiar limits. As a question po, pag sinabi po venture, sabihin pakikipag sa palaran. Pag sinabi beyond, sabihin pakikipag sa palaran beyond limits. Alam niyo po, isa sa reason para isang channel din malago kasi hindi mo sinusubukan yung mga bagay hindi mo nagagawa. Alam po yun. Alam mo yung isang reason bakit maraming mga tao hindi nag-grow is because wala ka namang sinusubukan. Kumbaga, ang point dito na ikaw mismo, hindi ka sanay makipagsapalaran. Alam mo bakit yung mga tao, for example, may mga tao po na pumunta sila ng Manila na ibang lugar para makipagsapalaran. Ibig sabihin, talaga, may silang ginagawa para sila ay tumago. Kasi pag wala ka pong risk na gagawin, wala talagang paglago ang mangyayari. Alam mo, kung hindi ka lalabas sa lugar kung nasaan ka, hindi ka talaga lalago bilang isang Kristyano. Hindi mo kalooban pang, alam nyo, yung ngayong week, isa lang talaga ang nakarang week, napunta kami ng bundok. Ano talaga napunta, iba talaga ang mga tao sa syudad, doon sa bundok. Sa syudad, mga tao, papetis-petis lang, kahilahan-hilahan lang. Alam mo dun sa grabe 8 years old na rin ng Kalabaw, samantalang dito 8 years old, Coco Melon, alam mo yun, 8 years old, marunong na sila. Samantalang dito sa bayan, 8 years old, do not touch that, it's dirty. Alam mo yun, doon talaga na-prove na, iba talaga, iba. Yung nakusap ko yung isang, meron ako nakusap na natin, nung problema siya, na yung anak ko 16 years old, yung isang daw sa Sabado, nagkatrabaho, linggo, ibig sa magpahinga na lang, magsisimba pa. Yung ko si tatay na yun, yung problema ko sa alam ko, yung anak ko, lunes na ng Sabado, nagkatrabaho, tapos pag linggo, magsisimba pa, magpahinga. Pag nalang sa bayan, lunes na ng Sabado, anong tamad? Yun yung problema ng magulang. Sabi ko, grabe, magkaiba. Ha? Doon, sabi ko, grabe magkaiba. Pero alam mo yung point ko doon lang. Kaya yung talaga lumabas, kasi kung hindi ka lalabas, wala po. Hindi mo makikita talaga yung plano ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Ang point ko dito, kapatid, venture beyond limits, kasi
as a Christian, hindi mo alam kung kailan ka, hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Kailangan talagang sumubo. Hindi pwedeng nandiyan ka lang. Amen po ba? At hindi pwede na lagi ka nalang itutulak na sa palanan. Wala pong ganun. Kaya sa topic natin ngayon, ituturo bakit kailangan ng isang Kristyano lumabas ka talaga sa limits mo. Bakit kailangan kang may pagsapalaran bilang sa limits mo. Kasi totoo, marami ka sana kayang gawin. Kasi lang, hindi mo siya magawa kasi hindi ka rin ipagsapalaran. Takot ka ba mag-grace? Hindi po pwede na takot ang Kristyano mag-grace. Ang isang Kristyano talagang it's either mag-grace ka, mag-broke ka, o mananatili ka lang talagang ganyan. Amen po ba? Sa mundo, alam niyo sa mundo, ang mga tao, marami silang gustong gawin, marami silang gustong sa buhay. At doon lang sila lumago. Pero ngayon nakakilala ka sa rin, dapat na mas malawak ka dito. Dapat mas malawak kasi kasama mo ang word. Amen po ba? Kaya, yan po yung natin topic. So, bakit ba kailangan? Ngayon pa lang, talagang i-try na lahat ng dapat i-try. Bakit kailangan subukan? Kasi, ito po, number one, because death is inevitable. So, when I say death is inevitable, di mo alam kailan ka mamamatay. Biglaan po ang kamatayan. Ngayong week na to, siguro pamilyar mo kayo sa balita yung merong magiging merong na aksidente na karaan sa may yung ka-wonder, yung asawa ng mayor, yung namatay. So, doon nakikita ko talaga na di mo talaga hawak yung buhay. Hindi mo hawak yung buhay. Kakagabi, may natapin lang usap ako na isang, na yung isa sa mga nagsabi niya sa akin, isa sa mga nilalamit ng Lord to support the church. Pastor, namatay po yung pastor namin dito sa ibang bansa. Biglaan lang. Sabi ko, bakit po? Hindi ko pa rin po alam bakit namatay, biglaan. Okay pa man siya, nakapastor siya. Tapos bigla siyang namatay lang. Alam mo, saan sabi sa Bible? Job chapter 21 verse 23-26. May taong namamatay sa gitna ng kasagalahan. Pangatag ng katayuan, maging hawak kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malakas na tuhod. Meron namang namamatay sa kahirapan ni hindi nakarasap ng kaunting kaligayahan. Ngunit pareho lamang silang sa alabog ay naninilay. Bawat pa minukuod ang kanilang katawan. So dito nakikita mo na, pwede kang mamatay bukas. Pwede kang mamatay mamaya. Alam mo ba yan? Hindi sabi nakabisyo sa maganda katawan mo, may pera ka, hindi. Tignan mo yung aksidente yung nakaraan. Sabi doon ng isang nakita ko na sa post na, sabi doon na, nakausap pa kita kahapon, okay ka na nga. Pero nakutin siya na. So, dito mo point na, bakit hindi mo susubukan kung pwedeng mawala ka na bukas? Amen mo ba? Yung ibang goal, magpayakan mo na ako bago ko subukan to. Yung ibang goal, magpaganito mo na ako bago ko subukan to. Pero ako kung mabuhay mo. Amen mo ba? Ang point dito, mamamatay ka rin naman, bakit hindi mo gawin lahat? Amen mo ba? Malino mo, sabi dito, may namatay, stick na lang kasagalahan. Meron din namatay na panagtag ng kapitwan. Mag-ikaw, yung iba, saka na ako magsaserve sa Lord. Saka ko na susubukin lahat. Kapag okay na ako, sure ka ba? Saka na ako magandang okay na yung natin dito. Pero ang point doon na, paano hindi ka na umabot doon? Kasi ang kamatayan ko, inevitable. Kasi inevitable po, ibig sabihin niya, walang siguraduhan, walang nakakaalam. Biglaan lang yung dumarating. So, as a Christian, hindi pwede na susubo ka kapag okay ka na. Hindi. Ang kamatayan dumarating bigla-bigla. Kaya kailangan mo sumubo. Amen mo ba? Amen mo ba? Kasi, maybe isa ka sa mga tao na may ganong mindset. Yung, saka ko nagagawin to kapag nag-graduate ako, saka ko nagagawin to kapag may pera na ako, saka ko nagagawin kapag okay na ganito. Pero hindi ko po alam. Saka na ako magagawin, hindi mo hawak buhay mo. At hindi mo rin hawak yung buhay mo na sa paligid ko. Hindi mo pwede sabihin na, saka na ako magsusunod sa pamilya ko kapag matanda na sila, saka na ako magsusunod kapag naghihingal na sila. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung maghihingal mo pa yan eh. Kasi pwede mo nalakas yan.
Tapos, kinabukasan hindi na nagising. Alam niyo po ba yun? So, for example, nung nakaraan, kasama ng pamilya niya, di ba, ang nag-drive is yung mayor, yung ex-mayor na kasi nag-drive, siya yung small driver. Pero ang nangyari, pagkakasama yung isang pamilya, konti ang sabi niya. Nakakalungkot na yun eh, pero makita doon sa CCTV na nag-overtake pa. Pero ang point dito quality is na, hindi po talaga alam mo buhay. Ikaw, kailan ka susubok? Kailan ka susubok na gawin yung mga pinapagwag ng Lord kapag wala ka na? Alam mo ba yan? Kasi baka may goal ka pa na pag-graduate ako. Alam mo, hindi yan ang totoong servant ng Lord. Kasi ang totoo niyan, kung hindi ka pa, wala ka pang nag-aabot, yan yung mindset mo. Mas lalo na pag may naabot ka na. Kasi po, it's not all about kung anong narating mo sa mundo, about pa rin po talaga sa character. Na hindi ka takot makipagsapalaran bilang isang Kristiyano. Kaya po ba? Kasi alam mo, makipagsapalaran, hindi lang yun about, pero kung makanood ng isang tao na sabi ko sa tulad ko na, hindi na siya nag-graduate. Makipagsapalaran siya. Doon siya pinalago. Doon siya nagyaman. Doon siya naglago. Doon siya nag-grow sa Christian. Kahit lang po sa may people ko ng graduate before, ganoon din yung mindset ko na, kahit today is a day of salvation. Tomorrow may be too late. Hindi ko pwede sabihin na saka na ako nag-serve sa Lord kapag nag-graduate ako kasi hindi ko alam. Kasi yung kaya nga rin na college pa lang ako, grabe na. Kumbaga, nandun na yung grabe ng mga minit sa kwarto. Kasi meron ko mindset. Saka mindset ko nun, iba kasi ang mindset, bata ka lang, pero mindset ko nun, maraming matatanda na mga sa harapan ng Diyos. Totoo! Yun yung mindset ko dati, maraming matatanda na mga sa harapan ng Diyos. Oo, sa mundo siguro, ang dami ko lang alam, pero sa Lord wala. Yun yung mindset ko talaga dati. Yun yung mindset ko. Naalala ko yung Diyos ko isang dati, sabi ko, dito sa Christianity ko, walang edad-edad. Pwede natanda ka sa akin, pero spiritual po ang usapan dito. Sa edad, mas matagal, mas nauna po sa inyo, sa Lord. Sinabi ko talaga yung tatay yun. Pagkatay, parang na 10, 52 siya ako, 22. Sabi ko tayo, willing ka ba magpa-disciple? Willing ka ba magpalit? Kasi ako leader mo. Kasi sabi ko tayo sa Bible, walang edad-edad. Si Moises, bata, pero siya ang nabilid sa buong Israel. Si Elihu, Bible, bata, pero minunod niya yung sinasabi ng Diyos na matuwid. Si Job. Makikita ko talaga na, yun yung mindset eh. Iba kasi yung mga maling mindset eh, na wala ko alam. Wala pa akong pera, hindi ako makapagdala ng tao. Ano hindi kailangan yung pera para magdala ng tao? Amen mo ba? Kailangan ko ng pera para hindi ko rin mapapera. Hindi. Alam mo, hindi. Wala namang pinag-aralan sila Pedro eh. Sabi nga nila, silver and gold I have none. What I have I give. Meron sila si Jesus lang. Kasi minsan, ang totoo, ikaw rin talaga yung tipo na, yung ikaw rin talaga yung hindi lumalabas sa box, kaya hindi ka nag-grow sa Lord. So, tatandaan mo, hindi mo alam kung kailan ka magbagal. Pwede na yung malakas ka pero mamaya malaki na. Amen po ba? Amen po ba? Stick mo sa puso mo na, mamaya pwede patay ka na. Mamaya pwede patay na ako. Diba? So, susubok. Kailan gagawin yung mga pinapagawa ng Lord? Yung iba, ka, magpapayaman mo na ako bago magsulpitin. Magpapayaman mo na ako bago magpagamit sa'yo. Magpayaman ka pa ba? Hindi mo masabi yan. Amen po ba? Ganyan kasi sakay na po ako gagawin sa Lord kapag ganito na, baka patay ka na. Amen po ba? Amen po ba? Nag-gets mo ba? Baka patay ka na pamilya. Alam mo ito yun. Doon tayo sa realidad. Baka mamatay ka na. Baka mamatay na tayo. Baka dumating na mga Lord eh. So yun yung point na hindi mo pwede sabihin na magpakasagana ka, magpalakas ka, kasi ang kamatayan darating, hindi mo inaasahan. Amen po ba? Kaya dapat, ngayon pa lang, gawin mo lang kung ano yung dapat. Dapat ngayon pa lang, gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi mo hawak yung buhay. Amen po ba? Kahit ano sabihin mo, wala kang narelasyon sa Lord. Kasi sinabi ng Biblia, maging handa ka. Kasi hindi mo alam kung ano darating ng Lord. Amen po ba? Pero kasi, iba sa susunod na susunod. Hindi ko pa nagbabasa ng Bible. Hindi ko pa nabasa sa Bible, sinabi naman yun na. Kasi bukas, pwedeng huli na ang lahat.
Amen po ba? Yun, kasi inisip marami pong namit na ganyan. Sa susunod na, hindi ka pa nagbabasa talaga ng Biblia. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mag-justify yung rason mo. Bible pa rin sila mag-base. Amen po ba? Kahit anong sabihin mo, kahit anong irasyon mo, pagdating ng oras na kinuha ka ng Lord, sa Biblia pa rin sila. Yun ang haharap sa'yo. Ano mo nasusulat? Ay Lord, kasi ganito. Hindi, ano nasusulat? Sabi ng Lord, ano nasusulat? Ay, wala talagang marami sila sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi na nasusulat. Parang ngayon pa lang, gawin na natin kung ano nasusulat. Amen po ba? Sabi sa Bible, kaya gawin mo talaga dapat lahat ng bagay. Pero, natatandaan mo, matakot ka sa Diyos. Sabi sa Bible, Bawal chapter 12, verse 13 to 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong kapungkulo ng tao. Lahat ng gawin natin, ay agwan o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusundin natin sa Diyos. Yes, try everything kasi mamamatay ka. Mamamatay ka. Pero, dapat yung ginagawa mo para sa Diyos. Amen mo ba? Sa mundo ngayon, iba yung tao. Alam mo, mayroong mga tao ngayon at pwedeng isakabot na lahat ng kanubahan sinusubukan mo kasi mamamatay ka nila. Eh, ganun ang mindset eh. Subukan ko na ito, mamamatay din naman ako eh. Magpakalasin na ako, magsigalit nila ako, magkaliwa. Pero bakit hindi yung gawin sa lagay na sa kristyano ka na? Amen po ba? Bakit hindi mo gawin na, sige, bumunta ako doon. Katulad ko na yung kami ko sabi ko, first time ko to, sabi ko, tuloy ko to. Nasa kalagitnaan kami ng isang kasama ko, sabi ko, balik na rin. Sabi ko sa kasama ko, balik na rin. Kasi nandun na kami sa kanan, balik ako sa kalagitnaan pala. Ako, tara, samahan na, balik na tayo, balik na tayo. Kasi napagod na kami, tapos ang Lord naman sa hindi, tuloy niyo. Tapos sabi ng Lord doon, sabi ng Lord, kung nasa Bible ka, iwan ka talaga sa desierto. Alam mo doon ko na po talaga sa Desdes. Sabi nga ng kasama ko, hindi ako nagpasal ng mga Israelita. Sabi nga, ba't sinagarit na ako? Natatawa ako sa kanya, balik mo. Sabi nga, nagagalit na ako, hindi naman talaga. Hindi naman pihan, sabi ko. Hindi naman pihan. Pero yung point ko dito, kapatid na hindi talaga bilang hindi bilang yung aking sa mundo na nandun kasi yung sabi ko naman, minsan naman ko, subukan. Pero alam mo, pagpunta ko doon talaga, sabi ko nga na, papalag ka, ito mo mga talaga, ako tututusin, papalag ka sa nasusunod ka, pero mas papalag sila kasi mas marami silang answer. Totoo yun. Papalag ka kasi nasusunod ka, pero mas papalag sila kasi kung sa hardworking, kung lalo, sabi ko nga, nag-walking ako dito sa valley ng Malinaw, balikan, pero ang iting ko pala sa bundok. Iba. Oo, iba. Maputik, mabato. Ay, kinalinom niya sa Pinos kung gano'n kapamot ng dagat. Lahat ng yun yung dagat. Pero hindi ko yun. Marami pa din yung pinag-cut ko na lang yun. Kasi yung iba, na kumbaga yung video. Pero yung punto din, pagkalit ko pa kaya grateful ka. Amen po ba? Maging grateful ka. At yung bahay ko ito, tiles ka. Sabi ko, patulong, pagpunta natin ito, sabi ko yung lugar, grabe, sabi ko, kasi ikaw, pumunta ka lang sa bayan. Alam mo ba yun? Maging grateful ka sa buhay mo. Amen po ba? Kasi, yung point na sabi ko, Lord, sige, pupunta ako kami kasi hindi pa ako nanas mo punta mag-visitation sa mundo. Hindi pa. Sa prayer ko, nakapunta na ako sa mga sulok-sulok, mga bubag-bubag, pero hindi bundok. Patak pa rin kasi. Pero yung point dito, percent ko, sabi ko kailangan subukan. At grabe po, ang lamang mga matutbali realities. Kakala ko doon sa bundok, sabi doon ng isang kausap ko, ng tatay, kanya, lahat ng anak niya, lumaki, wala ka ng hospital, lahat na nagbalik. Dito, pagkaano, check-up agad. Alam mo ba yun? Gastos agad ng malaki. Doon wala. Alam mo, sabi ko, iba talaga ako. Wala, lahat herbal. Pagkakit namin sa bundok ng karaan, ang dami ng pinakitang gamot.
yung kahoy na nagiging pula-pula, yung buto na pag dinigdig mo, nagalakas na yung resistensya, iba-iba. Tapos iba-iba. Parang ilang gamot yung pinaalam sa amin, pinakita ng herbal. Grabe ko lang sa kwarto pag sabi ko sa bayan, kapag may tao, may sugat, hospital agad. Pero sabi ko sa bayan, wala nang kasindili eh. Bayan lahat herbal talaga eh. Kaya sabi natin sa bundok kahit sabi, pag sa bundok po, kung wala kang alam, mamatay ka. Kung may alam ka, maraming gamot. Yung dami talaga gamot, wala ang gusto lang sa mga anak nila. Wala man, meron dito, iinom ka ng mga vitamin C, para lumakas. Kasi iba yung vitamin C nila. Yung buto na dinikdik, tapos mapakla, yung mo yun. Yun, lalakas ka raw. Kasi yung ibang mga taga-church, di ko lang maluwa sila. Hindi ko na sumukan yun eh. Pero astig yung buto na yun. Tapos, yung meron din ako nakikita na kahoy na parang kandila. Yung kahoy na kandila, na pag sinindihan mo, parang siyang kandila, wala siyang abo. Wala siyang abo ha. Yung iba kasi pag ba abo, yung parang tubig. Parang talaga siyang kandila. Pag sinindihan yung kahoy, parang kandila siya natutunaw, hindi siya abo. Sabi ko, siguro ito yung mga gingamit sa balbon dati. Na mga kahoy. Wala siyang abo. Parang siyang tubig yung natutunaw. Kahoy parang tubig yung natutunaw, hindi abo. Sabi ko, astig. Astig yung pagkakatlo. Pero yung point yung pagkakatid na maraming mga masyado ngayon, hindi ka sumusubok, hindi ka lalag. Hindi ka talaga lalag kung hindi ka susubok. Kaya tatanda mo ngayon ko lang gawin mo na. Kasi pwedeng mabuwal ka bigla. Pwede kang mabuwal bigla. Hindi ito panalakot, hindi totoo ha. Hindi totoo. Mayroong tao dito sa church na nahimatay bigla. Buti na lang ginising pa ni Lord. Pero hindi mo alam. Sa online, bago nyo napapanood ko mga nag-trending na mga reporter, mga famous na artista, bigla na lang silang nahimatay out of nowhere. Meron nag-report, nag-report, parang biglang natumba, patay, meron kasi hindi mo talaga ako yung buhay. Marami pong gano'n, na agad-agad kinukuha. At ikaw, hindi mo alam kung kaya kukunin. Kaya hindi ka pwede magsabi na sa susunod na lang, kakaprotekta mo sa sarili mo, namatay ka rin ka. Wala ganun eh. Diba? Iba na katulad na artista si Michael Jackson, sabi siya mga kompleto siya sa doktor, nag-check lagi ng dugo niya, pati puso niya, lahat, pati pagkain niya, talagang sinusbulit ng mga scientist para mag-healthy siya. Kasi may goal siya na ang buhay niya dapat umabot ng ganito. Pero sa isang araw, nagulat ka ng natin din na tumipok yung puso niya. Diba? Kompleto ka pa. Diba? Yung iba takot mag-risk. Takot sila sa kamatayan. Pero totoo, mamamatay ka po. Mamamatay tayo. Amen po ba? Ang mindset dyan, kung mamamatay ka rin naman. Kaya subukan mo na lahat. Amen po ba? Amen po ba? Mas alam mo, mas okay na mamatay ka, na alam mo, na yung pinapagawa ng ginawa ko, isa namatay ka, na yung pinapagawa ng hindi ko ginawa. Kasi alam mo, dati nung tayo, pagharap pa siya, ginawa ko yun. Lahat, at sinabi mo sa Lord, lahat po ng pinapagawa nyo, ginawa ko po. Pero iba usapin namatay ka, tapos yung sinabi ko, wala ka na lang ginagawa, bunin na. Magkaiba po yun. Magkaiba yung nakakita sa Lord. Alam niyo po yan, namatay po ko na ginagawa ng diba? Pero hindi yung ganun kasi pagkakasabi. Ang point lang na, alam ng Lord na pinawala ka sa mundo na ginagawa ng pinapagawa niya. Sinubukan mo lahat. Pero hanggang doon kaya lang talaga sa kinuha ka kasi ito, wala ka na naman dito, kung hindi nakita. At ang sa pag-arap ko sa Lord, tatago ka. Kasi Lord, nahihirap po kasi ako. Hindi po. Ang totoo niyan, hindi ka lumalabas sa limits mo. Kaya mag-venture beyond familiar limits, ibig sabihin, makipagsapalaran ka, higit pa sa mga alam mo. Kasi totoo, lahat po ng mga sa buhay ko ngayon, lahat ng mga nangyayari, lahat ng pwede sa kwarto.
Wala. Hindi ko ito naranasan sa puerto. Hindi. Walang bulok sa puerto. Meron mga gamot. Pero hindi ka naman nakakit sa mga gamot para mag-follow up. Nagpunta ka dun para sa view. Diba? Ito na lang ito makita ang view. Diba? So ito na. Lahat ng nangyari sa Andara. Like ngayon, lahat po yun. Like, at wala nag-focus sa'yo. Alam naman niya naman nilipis ito. Wala nang nag-focus sa akin. Sino tutulak sa akin kayo? Tulak niyo ako, gusto ka. Wala. Wala. Parang hindi ko ba naalala na sabi sa akin na pastor, kaya mo yun eh. Wala akong naalala na sabi sa akin pastor, kaya mo yan. Although, pastor, kamusta ka? Pero wala sabi, pastor, kaya natin ito. Wala. Kasi kayo lagi sinasabihin ng gano'n. Kaya mo yan. Push mo yan. Wala. Hindi ko alam kung nagsabi sa akin na, pastor, kaya mo yan. Ultimo yung leader ko. Wala naman nagsabi sa akin eh. Kasi, yung point ko na, wala nagsabi sa akin, leader ka sa akin. Wala. Sa spiritual na bagay, kung sumapayin siguro meron. Pero sa spiritual, wala. Wala. Pero yung point doon na kasi na, hindi mo kailangan ng tao na po siya yung filter ng spirit. Amen po ba? Ang Holy Spirit kasi magpupush siya yun eh. Kasi ano din, tsaka sa Christian, hindi ka pwedeng mag-asa talaga sa push ng tao. Kasi isa sa character ng disipulo ni Cristo, self-motivated ka dapat. If no one encourage you, encourage yourself. Kasi at the end of the day, ikaw po ang mag-grow. At the end of the day, ikaw ang may testimony. Alam mo, kahit na yung nag-start business dito, sabi ko nga, wala naman nag-encourage ka, push me, wala. Nakarating na ako sa pako, karamihan lang mo nag-business, hindi na, kahit hindi lang siguro siya naroon. Talagang totoo ka nag-business ka, wala mo nag-support sa'yo. Kahit pamilya mo sa'yo, dadawag ka. Totoo yan. Wala, parang kahit pamilya mo sa'yo, walang tiwala, walang ano. Pero ang point yung sunod kasi talaga, ang support sa'yo. Amen? Kaya, tatandaan mo, subukan mo lahat kasi hindi mo alam kung bukas pwedeng mabuhay ka. Amen po ba? Sa Bible may example po din. Ito, si Sapphira. Gawin chapter 5 verse 10. Noong di, nabuhay si Sapphira sa pano ni Pedro at mamatay. Pagpasok ng mga binata, makita nilang patay na siya, kaya pinilibing siya sa tabi ng kanyang kasama. So malakas, matibay, dahil hindi sumusunod sa kalooban ng Lord, nabuhay bigla. Sapphira, pasok sa Bible, ito yung taong si Ananias Sapphira, may usapan kasi sila sa Bible na lahat ng anigalingan natin, ibibenta natin, ipagsusuporta natin sa karya ng Diyos. Kasi yung context kasi nito, lahat sila nag-agree. Ang kayamanan ng isa, kayamanan ng lahat. Ngayon, yung nangyari, yung pang kasama nila Ananias Sapphira, nagbenta ka na para isuporta sa kingdom ng Lord. Tapos, kung matindi doon, yung mga kailangan ng benta nila, nakikinabang din sila ng Sapphira. Kasi para sa namin eh. Pero nung nakabenta na sila ng Sapphira ng sarili nila, hindi nila binigay. Tinangkin nila yun. Tapos, tinanong sila ng lingkod ng Diyos, saan nyo binigyan nyo ba? Sabi nila, binigay daw nila. Tapos sabi ni Pedro, sinungaling ka sa banal na spirito ng Diyos. Bakit po pinigyan ng pagkakataon sa tanas pumasok sa buhay mo? Dahil nabuhay sila ginagawa. Agad-agad, patay talaga. Malakas! May pera, masagana. Pero ang nangyari, nabuhay. Kasi alam mo bakit nabuhay? Kasi inahad lang ang kalooban. Alam mo ganun mo sa buhay natin, hindi mo alam kung ilan ka mawawala. Amen mo ba? Alam mo yung takot mo na tayo, takot mo ka ganito, takot mo ganito. Yung takot mo talaga papatay sa'yo. Amen mo ba? Kaya, tatandaan po yan. Sabi sa Bible, Hebrew 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang pumatay at pagkatapos ay pagbuko. Sabi nga ng iba, you only live once. No, you only die once. Kaya stop. Pero isip mo, yung iba sa mundo, you only live once, try it. Hindi naman isip ko dati, you only live once, try na talaga lahat ng kalamuhan.
Mag-inom ka, ano ka, bar, sigarilyo, wala. Yung only once YOLO. Pero nung naging Kristiano ka na, you only die once. Kaya habang buhay ka pa, gawin mo na yung napagawa ng Lord. Amen mo ba? Kasi wala kang second chance. Wala na yung sabi na pag namatay ka, yung belief ng iba, ipag-pray ka, mamalangit ka. Wala kong gano'n. Sa Bible, yung example dyan, yung mayaman at si Lazaro. Namatay yung mayaman, namatay si Lazaro. Yung mayaman nung namatay, pupunta ng impyerno. Si Lazaro nung namatay, napunta ng langit. Tapos nagingin ng tulong, yung mayaman. Hindi mo po lang. Kasi ang sabi ng mayaman, baka pwede pabalikin niyo po si Lazaro sa lupa para bahaginan yung mga kapatid ko. Ano sabi ng ni Abraham, kung sa mga propeta pa lang ng Diyos, hindi sila naniniwala, hindi rin sila naniniwala kahit kung patay yung buhay para mag-share sa kanila. Totoo naman talaga, kahit kung sabihin natin yun, maraming mga tao, pinakitaan mo ng heaven, namatay, nabuhay, nag-share. Hindi naman niniwala yung tao. Kasi ang tinawag ng Lord, hindi naman kailangan talaga makakita ka ng mga mata. Basta kumilos ang Lord dyan, tinawag talaga niya. Amen po ba? Yung mga tao sila, maniwala, ano mo na, tanong to is to believe. Pero hindi po, at totoo po ba, ano yung totoo po ba, naniniwala sila bago sila nakakita. Yan yung totoo po ba. Ang hindi po ba, ito yung mga tao to is to believe. Sino mo yung sinabi ng mga pariseo kay Lord? Gumawa ka na na, parang iwala ka sa inyo. Pero sabi ng Lord, wala kayong makikita ng himala. Hindi sila gagawa ng himala sa mga tao to is to believe. Doon na siya gumagawa ng himala sa mga taong believe first before you see. Amen po ba? Kaya tatandaan niyo po yan. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Amen? Kaya yung mga dreams mo na magpayaman pa ako, magtapos pa ako, bago ko gagawin ko ng Lord. Hindi po yan. Hindi yan. Alam mo yung procrastinating is a sin, yung ang dami mong goal, ang dami. Na-amaze niya ako kasi, di ko alam, pinag-promise siya, ano matapos ko ngayon? Hindi. Pero yung tinong yung sinabi ng promise ko, na suriin mo. Tapos ang verse natin yung suriin mo. Ganun kagaling ang Lord. Alam mo yun? Sabi ko, Steve, dahil promise ba kung suriin mo? Tapos ngayon yung pinaka-main verse nila nito, suriin mo. Suriin mo talaga yung puso mo. Amen po ba? Suriin mo. Pakataan ka pala, suriin mo. Puso mo. Ikaw magsuri. Ang gusto ng Bible, suriin ninyo. Ikaw magsuri. Suri-suri ko pa sa nakita lang, Lord. Nakita na rin yung puso mo, hindi ka nagkasubok. Suriin mo ang puso mo. Isabi sa Bible, suriin mo buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? So, susuriin niyo ng Lord, pero suriin mo rin. Amen po ba? Suriin mo, sinusubukan mo ba talaga? Okay lang, naging push? Hindi po. Amen? Tatandaan mo, mapapatay tayo. Itatak mo yan sa isipan mo. Amen po ba? Sige, parang ako sa Bible na lang. Hindi, grabe si Pastor. Grabe ang Bible. Amen po ba? Amen po ba? Sinabi mo, may tamang mawawari. Sagana ka. Diba? Example. Yan. So, yan po yan. So, number 2, make God everything. Now, if susubukan ng lahat, siyempre dapat zero lang everything mo. Huwag kang naging YOLO. YODO. You only die once. So, yung point ko dito na, total susubukan mo ng lahat, zero na dapat yung buhay mo. Amen? Huwag mong susubukan ng lahat na pag-ibig sila ng buhay mo. Pwede kang mamatay. Pero kapag sila ng buhay mo, subukan mo na lahat. Amen? Makipagkasundo ka sa Diyos. Huwag kang matakot subukan ng lahat basta si Lord ang buhay mo. Kasi kapag si Lord ang buhay mo, sinubukan mo lahat, pagkatagumpayin ka ng Lord at may matututunan ka at may protection. Amen? Ayun naman yung maganda. Alam mo, yun naman yung dapat maging panatag ka eh. Hindi ako matatakot subukan ng lahat kasi si Lord kasama ko. Kung dati nung nasa mundo ka, alam mo, hindi eh. Kung nasa mundo ka dati, sinusubukan mo na yung lahat. Pero ang buhay mong kamatayan mo lang kasi ko nito, pa kaya nasa Lord ka? Amen po ba? Lumabas ka sa comfort zone. At ang Lord is to do everything. Kasi hindi ka po talo pag si Lord ang center sa buhay mo. Amen?
Amen po ba? Walang matatawag na failure pag nasa Diyos ka. Kasi failure ay matututunan ka. Amen? Sabi sa Bible, Job chapter 22, verse 21 to 30. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang turo, mga sinasabi niya itanim sa iyong puso. Manibalig ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawain masama. Ang lahat ng kayamanan ay itapon mo sa alapok at ang paghahatid dito ay kahagis mo sa iyo. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituloy mong yaman na siyang ikot-tila ng iyong kapahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka, palagi magtiwala at ang nagkapal ang pagpuputin ng kapwa. Papakinggan ng iyong panalangin, kaya ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palalim binabagsak na ng Diyos, ngunit iniligtas ang mapagpakumbabang loob. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ginagawa mo nasa katuwiran. Malino po, kung alam mo lang ginagawa mo sa kaluban ng Lord, kung alam mo lang ginagawa mo talagang para sa Lord, magtatagumpay ka. Amen po ba? Bakit yung ibang mga Kristiyan takot sumubok? Kasi alam mo rin na mayroon kang ginagawa ng kaluban ng Lord. Yun ang talaga eh. Isa sa takot ka sumubok, takot ka mag-take na risk, kasi walang assurance. Wala kang confidence. Kasi hindi ka pwede. Kasi natatakot ka na, baka may mga sa akin, anong ginawa mong kasalanan? May ginawa ka bang kasalanan? Tanong mo sa sarili mo, every time na tinake ka na risk, may ginawa ka bang kasalanan? Kasi kung may ginawa kang kasalanan, yan yung alas yung bakit ka sumusubok. Kasi totoo, yung kasalanan na ginagawa ng eleksyon, bakit ako ka mag-risk? Kasi alam mo, yung ginawa ka eh. Amen po ba? Alam mo may ginawa ka, at alam mo na may kabayaran yung ginawa mo. Kaya kung tilang ngayon din, wala kang din sumunod. Kasi alam mo na, may ginawa ko mali eh. Kaya ang kami dito,